Itinuturing daw ni Pangulong Bongbong Marcos na banta ang International Criminal Court sa soberanya ng Pilipinas. Nanindigan din siyang hindi tutulong ang ating pamahalaan sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ito ang diretsahang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga. Alam niyo, maganda talaga yun. Honestly, ako naganda na ako doon sa statement na yun. Sobrang nagustuhan ko yun. Whether it is true or not, saying it in public, it is something else. Ibig sabihin po, it's a declaration. Publicly dineclare mo. Lalong-lalo na sa mga tauhan mo. Hoy, ako yung presidente, sinabi kong hindi papasok yan. Meron ka ng ganun eh. Pangalawa, yung ICC mismo pag nakarinig nun, di ba? It's like declaring something to them na, oy, wag nyo nang tangkain. Di ba? I mean, sa tingin ko meron lang talaga mga amuyong dyan na nag-iepal-epala. Number 1 niya si Remulla. Yan ang pinaka number 1 epal sa, hindi ko nga maintindihan ba't ayaw na lang magpahinga eh. Hindi ko sinabing magpahinga in a way na masama. Magpahinga ka na kasi may sakit ka na, di ba? Magpahinga ka na lang. Para at least you would enjoy your life. Maikli lang ang buhay. Di ba? Magpahinga ka na lang. Yung sabihin, mag-rest ka na lang, manood ka na lang sa bahay, magbakasyon ka na lang. Ito, payong payong makatao to Hindi ako nagbibiro. Payong makatao to, Mr. Remulla. Wag kang kapit ko. It's time for you to resign. Palpa ka Palpa ka sa lahat ng bagay. Lalo na, alam mo, noon nga, hinangaan ka pa ng ibang tao nung ikaw ay kongresista di ba? Kaya lang nung naging sekretary ka ng DOJ, wala talaga, pumalpak ka. From Bantag to Tebes, now this ICC. Isipin mo nung isang araw lang, kailan lang nung isang araw, I think it was Saturday or Friday. Friday, sinabi mo pa na hindi mo pipigilan ang ICC. Tingnan mo, tapos biglang sasabihin ng presidente mo to, hindi nagbuka kang tae. Hindi yung totoo nagbuka kang tanga. Saan mo kinukuha yung mga lengguwahe mo? Kita mo, mamaya sa dulo, hindi na siya nagsalita. Pahiya Diba? Investiga ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto. Nakatapak na kasi aniya sa Pilipinas ang ICC investigators para sa war on drugs probe. Hinamon din ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang palasyo kahapon na linawin kung gusto silang paimbestigahan at ipakulong ng administrasyon. Pero giit ng Pangulo, wala silang planong tulungan ng ICC na itinuturing din nilang banta sa bansa. Consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Malinaw din daw ang direktiba ni PBBM sa lahat ng ahensya. Alam nyo, maganda kasi ito, nilinaw talaga niya. Nilinaw niya. Pati sa mga ahensyang tutulong, ang ganda na sinabi, perfect Alam nyo, minsan, pagka talagang mali si Marcos, papalag tayo dyan. Diba, sinabi naman natin dito sa channel natin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pero panalo ito sinabi niya. Ang ganda ng sinabi niya na babantayan niya. Hindi lang basta magiging passive siya, active siya. Babantayan niya. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact. Sabi ni John Roth, nilinaw niya dahil alam niya magiging ending ng career niya. Alam mo, possible yan. Hindi, ako possible yan. Malamang talagang ako, kaya nga alam mo, Mr. President, if you would listen to people, makinig po kayo. Siguradong if you listen to them,
alam nyo yung tamang ano eh. Ito ang magiging mitya ng pagbagsak ninyo pag hinayaan ninyo ang mga Duterteng sumabit o bakulong dahil lang sa political ambition ng pinsan nyo. Yun ang totoo dyan, Mr. President. Mamili kayo. Gusto nyong matapos ng maganda ang administrasyon ninyo? Do the right thing. Huwag kayong sumunod sa dikta ng pinsan ninyo. Kasi pag kayo maniwala kayo magiging mitya. Mamaya ikikwento ko kung bakit. With any agency of government, and if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyong sasagutin. Kaya hindi raw nagbabago ang kanilang tono sa usapin ng ICC. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Nilinaw din ng Department of Justice na wala sila. Sabi ni Marilyn Pefianco, ito, madalas talaga na subscriber natin to. Hindi ako naniniwala ba? Patunayan niya muna, hindi yung ngayon, hindi bukas, okay. Hindi, ako, I understand na may doubt kayo. Okay, I understand. Pero sa akin kasi, I would rather choose, for me hindi ko kayo pinipilit. I would rather choose to believe kung ano yung sinabi niya, kasi at least, pwede nating ipangbangga doon sa mga ahensyang papapel o magmamagaling. Gets ninyo? Kasi kung ako, hindi kaagad maniniwala, tapos kokontrahin ko yung sinasabi ng ahensya ng gobyerno like DOJ, di para akong tanga na sinabi na nga ng presidente, wag na nga. Diba? Tapos ako sasabihan ko pa yung DOJ, oy, wag na. Hindi dapat nyo papasukin yan. Oo na nga, sinabi na nga. Kaya nga magandang ipangbangga yung sinabi ng presidente sa kanila. Ibangga natin. Diba? Para maintindihan nila, oy, eto, mas maano to, mas dapat sundin nyo ito. Hindi ikaw, Remulla. Ikaw ay inilagay lang dyan ng presidente mong nagsasabing wag papasukin ng ICC. Diba? Yun eh. Now, if things will change in the future, what if bigla magbago? Di doon natin banatan uli ng todo-todo. Sabihin natin bakit ganyan ka? Diba? Napabago-bago. Ngayon, pangawakan muna natin to. Paniwalaan muna natin to. Diba? I-ano muna natin. Sige ano mo ito tatayuan mo ito. Kasi ito dapat mangyari. Para naman, di ba? At least ganun Ganun ba yung siste? Hindi kaagad yung duda. Kasi pag nagduda kaagad tayo, ba't pa natin binabatikos? Tama, mali. Kasi pag binatikos kaagad natin, para mo naman sinabing, di ba, kaya ka nga nagko-constructive criticism, it's because you criticize because you want something to happen. O you criticize kasi gusto mong magbago yung sinabi niya o magbago yung ginagawa niya. Yun yung constructive criticism. Ito na nga, nagbago na para sa mas maganda. Ayaw pa natin maniwala. Anong tawag natin sa criticism natin? Wala lang. Di ba? Wala lang. Gusto lang namin mag-criticize. Gusto lang namin mambash. Ako, hindi po ako ganun. Okay? Kung gusto nyo po maging ganun, wala naman pong problema. Welcome na welcome pa rin po kayo dito. Pero ako, hindi ko gusto yung ganun. When I criticize something, I want them to change. And when they change, I will clap my hands. Ganun lang kasimple. Hindi ako yung tipong I would criticize, tas pang nagbago, hindi ko pa rin paniniwalaan. Ba't ko pa kinriticize?